Hello! How are you? So, mag-uusap na naman tayo about sa inspirational. Ang tagal na, no? Pero dahil sa mga maraming bagay na nangyayari sa buhay namin, hindi ako masyadong nakakapag-upload ng inspirational. Pero ganun pa man, salamat sa Diyos dahil andito na naman tayo. So, explain ko lang sa inyo kung ano bang pag-uusapan natin. Ito yung pinakamatinding bagay. Ito yung pinakamatinding pwedeng magkaroon tayo nito na kailangan natin sa buhay. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Ano ba ang nagagawa nito sa buhay mo? Kasi kung wala kayo nito, nahirap. Although magkakaroon ka rin ng buhay kasi habang buhay naman may pag-asa. Maaring ikaw ay magtagumpay, pero hindi ganun kalalim or hindi ganun ka-meaningful ang buhay natin pag wala ito. Ano ba to? Maraming mga bagay sa mundo na kailangan natin para mabuhay tayo at para mag-survive tayo kahit anong mangyari sa atin. Kadalasan, akala natin kung wala tayo nito, kadalasan may iba tayong alternative. Nakala natin yun ang makakapuno sa atin, akala natin yun ang makakapagbigay sa atin ng para magpursige o mamotivate tayo, although temporary lang. At hindi ito nagtatagal, it doesn't last. Pero kung meron ka nito, kahit anong mangyari at hindi ka bumibitaw, ay talagang kahit pasabihin nilang tao na hindi ka successful sa ginagawa mo, you are a failure, lahat na ng bagay na tinatapon sa iyo na para ibaba ka, i-down ka, hindi yun magiging effective sa buhay mo dahil meron ka nito. Ano yun? Ito yung pananampalataya o faith, di ba? Ito ang makakapagbigay sa atin ng patuloy na pakikibaka sa buhay at magkakapag-survive tayo. At ito ang nagbibigay ng makabuluhang buhay or meaning sa buhay natin, yung faith. Pero kanino ba natin ito dapat inaalay? Kanino ba tayo magkakaroon ng faith? Faith ba sa sarili natin? Faith ba sa ating kung anong meron tayo? Faith ba sa religion? Or faith sa mga tao na nagsusuporta sa atin? Ang faith pong ito po ay tinatawag na trusting alone to God, to Jesus Christ. Kasi bakit? Kasi siya lang po ang nag-create sa atin. Kasi karapat-dapat lang na pagkatiwalaan natin siya, trustworthy, because He is our Creator. So lahat ng bagay na kung ano meron tayo at kung sino tayo, kilala ng Diyos. Kasi siya ang nag-create sa atin. Katulad ng isang sasakyan, kapag may problema at hindi ma-solve, ang makakapag-solve lang yan ay yung nag-create. Sa atin ganun din. Ang makakapagbigay lang sa atin ng kasagutan sa lahat ng katanungan o lahat ng mga bagay o problema sa buhay natin ay ang Diyos lang, yung Creator. Sa Kanya lang dapat ibigay yung pananampalataya natin at wala nang iba. Meron namang iba na nananampalataya sa creation. Meron iba na nananampalataya sa sun, sa moon, sa universe. May mga sinasabi pa, universe be good to me. Pero ang isa lang talagang pwede nating pagkatiwalaan ay ang Diyos na nag-create sa atin. Kasi the Bible says God created us. And malaking bagay po ito na malaman natin. Hindi po tayo nanggaling sa unggoy, ha? Baka yung iba na ay naniniwala na galing sa unggoy. Pero the Bible says hindi. Tayo ay create, hinubog ng Diyos at binigyan niya tayo ng buhay. Kaya tayo nag-exist, yun ang dapat nating malaman. Bakit ba tayo nandito sa mundong to? What on earth am I here for? Pag-usapan din natin ano ba ang ibig sabihin ng faith at sino yung mga taong nagkaroon ng faith sa Kanya na hanggang ngayon tanyag sila at pinag-uusapan yung mga ginawa nila. Meron silang legacy. Hebrews 11:1-12. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. By faith we understand that the universe was formed at God's command, so that what is seen was not made out of what was visible. By faith Abel brought to God a better offering than Cain did. By faith he was commended as righteous when God spoke well of his offering. And by faith, Abel still speaks even though he is dead. By faith, Enoch was taken from his life so that he did not experience death.
he could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God, and without faith it is impossible to please God, because anyone who came to him must believe that he exists, and that he rewards those who earnestly seek him. By faith, Noah, when warned about things and yet sin, in holy fear built an ark to save his family. By his faith he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. By faith, he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise, for he was looking forward to the city with foundations, whose architect and builder is God. And by faith, even Sarah, who was past childbearing age, was enabled her to bear children, because she considered him faithful, who had made the promise. And so from his one man, and he as good as dead, came descendants as numerous as the stars in the sky and as countless as the sand on the seashore. Nakikita niyo po na ang kanilang pananampalataya ay hindi blind faith. Hopeful sila. Yun ang pinaka-importanting content sa pananampalataya natin. Meron tayong hope. Hopeful tayo at hindi tayo parang blind faith. Ito po ay pagkakaroon ng kumpiyansa o confidence. Kaya nga, hopeful tayo dahil confident tayo. Ang pananampalataya natin sa Kanya, hindi masasayang. At kung ano man yung mga hinihingi natin sa Kanya, alam natin na ibibigay sa atin yon nang naayon din sa Kanyang kasiyahan. So ito ay merong katiyakan na mangyayari, yung meron tayong assurance na mangyari at nangyari talaga. Ito pong faith na ito o pananampalataya ay hindi po ito nakatuon sa sarili natin, sa ginagawa natin. Ito po ay nakatuon na meron tayong katiyakan na magagawa natin. Dahil merong nagbibigay sa atin ng motivation, merong nagpapagana sa atin, yung Diyos na lumikha sa atin. Meron tayong inspirasyon, nagbibigay din siya ng mga inspirasyon na pwedeng tao na man of faith na nagkaroon siya ng ganito. So, kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay niya, pwede rin mangyari sa atin na meron tayong kumpiyansa at meron tayong katiyakan na mangyayari yon. So, magagawa natin to dahil merong tumutulong sa atin o gumagana sa atin. Walang iba kundi yung lumikha sa atin. Ang pananampalataya po ay hindi po nanggagaling ito sa sarili nating kakayanan, regalo din yun sa atin, sa Kanyang grasya. Siya rin ang nagpapalago sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Ang faith po ay hindi ito sa emosyon lang, bang ay nasa mood ka para pagkatiwalaan mo ang Diyos. Ito po ay hindi emosyon, kahit anong emosyon natin, tayo ay nananampalataya sa Diyos. Na ang pananampalataya ay kailangan nating gamitin at mag-focus lamang doon sa person na nagbigay sa atin, yung lumikha sa atin. Hebrews 12:2 sinasabi dito, mag-focus sa Kanya lamang. Minsan, tayo ay nagpo-focus sa mga problema, tayo nagpo-focus sa mga bagay na nag-worry tayo. Pero ang pananampalataya po ay nagpo-focus sa Panginoong Diyos, hindi sa sarili natin. Isang magandang halimbawa, ang pag-focus sa Kanya, may kasabihan, to see is to believe. Pero ang Bible din po ang nagsasabi na, to believe is to see. So, manampalataya tayo na dahil hindi lamang natin siya nakikita, kahit hindi natin siya nakikita, patuloy ho tayong manampalataya sa Kanya. So, yun yung sinasabi ng Bible. Kaya kung meron po tayong dapat italaga, i-maintain at palaguin sa buhay natin, ay yung pananampalataya sa Diyos. In what way? Sa pagkakaroon ng pagkilala sa Kanya, yung bagay na binigay niya sa atin, walang iba kundi ang Kanyang anak na si Jesus. Siya po ay nabuhay na muli, hindi siya patay, hindi siya nakapako sa krus, sa kanang trono ng God Father. Nagre-request din po siya. Kung ano po yung request natin, siya po yung nag-i-intercede. Thanks for watching!